Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Galatians chapter 4 verses 5 to 7. Upang palayain ng mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama-ama ko. Hindi na kayo alipin kundi anak, at dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. Full rights as sons of God. Yan po ang sinasabi sa English Bible, sa NIV translation. Kadalasan po marami sa atin ay hindi natin naunawaan itong term na ito. In fact, nanineglect nga natin ito Mas madalas na-highlight po yung tayo po'y na-save, tayo po ay na-convert, napabilang sa isang religious group, kaysa doon sa maunawaan natin na tayo ay isinilang sa pamilya ng Diyos. At si Satanas gustong-gusto niya yan kasi isa sa mga kasinungalingan na pinalalaganap niya, hindi ka naman totoong anak ng Diyos. No, na-convert ka lang, nagpalit ka lang ng paniniwala. Alam niyo po, kaya maraming Kristiyano ang talunan dahil pinaniwalaan nila yung kasinungalingan na yon. Kaya ang John chapter 1 verse 12, dapat yan ang unang-unang memory verse na ma-memorize nating mga Christians Kasi binigyan tayo ng Diyos ng karapatan. Ulitin ko po karapatan. Dito po sa Galatians chapter 4 verse 5, full rights as sons of God. At dito po sabi sa verse 6, upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama ko. So mapapansin niyo po, yung spirit ng Panginoong Jesus, the same anointing, the same power that raised Jesus from the dead ay nasa sa atin po. Yan sinasabi ng Romans chapter 8 verse 11. At hindi lamang yan, the same intimacy with the Father. Kung ano yung mayroon sa Panginoong Jesus, ay meron din po sa atin. Kaya makakatawag tayo sa Diyos ng Abba Father. Alam niyo pong mababaw na salin yan, pwede nating tawagin ang Diyos na Papa God. Tatay. When we pray. Kaya si Satan, alam niya, talunan na siya pagka ang mga Kristiyano nakaunawa. Tigit sa lahat, ang sabi diyan, hindi na kayo alipin, kundi anak. Dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. So ang linaw-linaw. Again, gusto ni Satanas ipaisip sa atin na tayo ay alipin pa rin. Alam niyo ba na ang Diyos ayaw niya tayong tawaging alipin? Malinaw po dyan sa verses na binasa po natin. At maging sa pinag-aralan natin yesterday, gusto ng Diyos na tawagin tayong mga anak. Kasi ang alipin, walang karapatan yan Ang alipin, hindi yan malaya. Tayo po, may karapatan tayo bilang mga anak ng Diyos at malaya po tayo. Hindi na tayo napapailalim pa sa ibang kapangyarihan. Kaya ang kasalanan, pagka ang isang Kristiyano nagkamali, ang nangyayari lang diyan, nagkakaroon ng broken fellowship. Pero hindi tayo tinatakwil ng Diyos bilang mga anak niya. Kung tayo po ay magko-confess ng ating mga kasalanan, sabi sa 1 John 1:9, mari-restore po yung fellowship. So kadalasan po tayo ang apektado kapag tayo po ang nagkasala. At ang kasalanan, ang sabi ng Romans chapter 6 verse 14, has no dominion over you because you are under grace. Kita ninyo? Maging ang kasalanan, wala nang karapatan, kapangyarihan sa buhay ng mga anak ng Diyos. Paano nagkakaroon ng kapangyarihan, Pastor? Kasi nga naiisip natin na hindi pa tayo malaya. Alipin pa rin tayo ng kasalanan. Pero sa Biblia, hina-highlight po lagi yung katotohanan na kayo po ay malaya na sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya kung mababasa niyo po yung Galatians chapter 5 verse 1, ito lamang po ang naglilimit sa experience natin bilang mga anak ng Diyos. Kasi sabi diyan,
ni St. Paul, ang paalala niya, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm. Ibig sabihin, paniwalaan natin yung katotohanan na tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y malaya na. At ang sabi diyan, and then do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Maraming Kristiyano, sila yung nagpapaalipin kay Satanas at sa kasalanan. Pero sa totoo lang, sa paningin ng Diyos, tayo'y malaya na. Tayo ay mayroon ng karapatan bilang mga anak ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat sa iyong ginawa, Panginoong Hesus, dun sa krus. At napabilang kami sa iyong pamilya. At salamat sa kapanganakang muli. Dahil dito, tinanggap namin yung full rights as sons of God. Maging malinaw nawa sa isipan namin ang katotohanan na ito upang huwag na kaming magpaalipin pa sa dyablo at sa kasalanan, upang kami ay maging matagumpay at makapamuhay ng malaya. Dahil yan po ang panawagan mo sa amin upang gamitin mo kami sa mundong ito at maging mabuting patotoo kami ng iyong kabutihan sa maraming tao. Salamat po. At yan po ang aming taimtim na panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Giorgio nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.